الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Mga kapatid, mga sister sa Islam, dugtungan natin ang ating pagbasa sa kitab na ito na tinatawag na Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ang ating babasahin ay ang pang-31 na hadith. Al-Hadithu Al-Hadi wa Thalathun. An Abi Al-Abbas Sahli ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu an. Ang hadith na ito ay iniulat ni Abu Al-Abbas. Ang tunay na pangalan ni Abu Al-Abbas ay si Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Siya isa sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Qal, sinabi niya, Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dumating ang isang lalaki sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Faqal, sinabi ng tao na yun, Ya Rasulullah, o propeta, dullani ala amalin, ituro mo sa akin, ipaliwanag mo sa akin ang gawain idha amiltuhu na kapag itinaguyod ko siya, isinagawa ko siya, o ginawa ko siya, ahabbani Allah, ay ang kaniyang magiging resulta ay iibigin ako ni Allah, mamahalin ako ni Allah. Pangalawa, wahabban yan nas, at mamahalin ako pa rin ng mga tao, iibigin ako ng mga tao. Ano ang gawain na ito na kapag isinagawa ako, ginawa ako, ganito ang kaniyang magiging resulta sa akin. Iibigin ako ni Allah at iibigin ako ng mga tao. Ito yung dapat na katangian ng isang tao, Muslim, na iniibig ni Allah at iniibig ng kaniyang mga iniibig ng mga tao. Faqal, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Talikuran mo ang mundo, yuhibbuka Allah. Kapag tinalikuran mo ang mundo, ay mamahalin ka ni Allah, iibigin ka ni Allah. Ang pagtalikod sa mundo na ito ay ang pagsagawa sa lahat ng gawain na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang paraan ng pagtalikod sa mundo na ito. Ito ang tamang paraan sa pagtalikod sa mundong ito. Na lahat ng ating isasagawa sa mundong ito ay para lamang kay Allah. Hindi para sa mundong ito. Halimbawa, kung ikaw ay mag-aasawa, bakit ka mag-aasawa? Bilang pagsunod kay Allah, bilang pagsamba kay Allah, upang mapangalagaan mo ang sarili mo mula sa mga masasamang gawain, upang magkaroon ka ng mga anak na magsisilbi sa Islam, upang magkaroon ka ng asawa na huhubog sa mga anak mo para sa Islam. Dahil dito ang pipiliin mo na magiging asawa mo ay ang isang babae na nasa kanya ang iman, na nasa kanya ang pananampalataya kay Allah, malakas sa kanya ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang magiging priority mo sa pagpili mo sa isang babae upang maging asawa mo. Sa pagninegosyo, bakit ka magninegosyo? Para lamang kay Allah.
Dahil dito iniingatan mo sa pagninegosyo mo ang lahat ng mga bagay na ipinagbabawal ni Allah, ipinagbabawal ng Islam. Bakit ka magninegosyo upang magkaroon ka ng lakas para mapagsilbihan ang Islam, ang pamayanan, ang da'wa? Kung ikaw ay magsasaliksik ng kaalaman, bakit ka magsasaliksik ng kaalaman? Para lamang kay Allah, para makatulong sa Islam, para makatulong sa da'wa, upang maging lakas ng da'wa, upang maging lakas ng Islam. Kasi ang ilm ay ito ang pinaka matibay na lakas. Ito ang lakas na kinakailangan natin. Kinakailangan ng da'wa, kinakailangan ng mga Muslim. Ito yung tinatawag na izhad fid dunya. Hindi ibig sabihin ng pagtalikod sa mundo na ito ay iiwan natin ang lahat ng bagay. Iiwan natin ang pagninegosyo, iiwan natin ang pagtatanim, iiwan natin ang pamumuno, ang mga posisyon sa mundong ito. Hindi ito ang ibig sabihin ng izhad fid dunya, kundi ang ibig sabihin ng izhad fid dunya ay lahat ng bagay gawain na aatupagin mo at nanaisin mo ay para lamang kay Allah, para lamang sa Islam, para lamang mapagsilbihan mo ang kagustuhan ni Allah, ang Islam, ang pamayanan, ang mga Muslim. Yan, kapag ito ay ginawa ng isang tao o kaya ang isang tao ay nasa katangian na ito ay walang alinlangan na siya ay iibigin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mamahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. At talikuran mo ang mga bagay na nasa mga tao, nasa kamay ng mga tao. Kapag ito ay ginawa mo, yuhibbukan nas, ay mamahalin ka ni yuhibbakan nas, ay mamahalin ka ng mga tao. Iibigin ka ng mga tao kapag tinalikuran mo. Ibig sabihin ay huwag ka magkaroon ng inggit, masamang inggit sa kapwa mong tao. Kasi kapag nagkaroon ka ng inggit, masamang inggit sa kapwa mong tao, ay talagang magagalit siya sa iyo. Talagang tatalikuran ka niya. Talagang itatakwil ka ng mga tao. Dahil dito, huwag mo pagtangkaan ng masama ang mga nasa kamay ng mga tao. Huwag ka gumawa ng mga bagay na makakasama sa mga tao, makakasama sa mga iniisip ng mga tao na para sa kanilang mga sarili. Kasi may mga tao na gumagawa ng paraan upang hindi mapasya sa kaniyang kapwang tao ang kaniyang minimithing magandang bagay para sa kaniyang sarili, para sa kaniyang mga anak, para sa kaniyang asawa, para sa kaniyang mga sa pamilya. Kapag nalaman ng tao na ang kaniyang kapwang tao ay mayroong mga minimithing mga magandang bagay para sa kaniyang sarili, ay gumagawa ng paraan ang tao na ito upang hindi mapasya, upang hindi pumasya ang tao sa kaniyang mga magandang goal, mga magandang motibo, mga magandang minimithi sa buhay. Kapag ganito ang isang tao ay talagang itatakwil ng mga tao, ang ganitong tao. Pero kapag gusto mong maging kaibigan, maging isang tao na minamahal, iniibig ng pamayanan, ay talikuran mo ang mga bagay na nasa kamay ng mga tao. Huwag ka mag-isip at huwag ka gumawa ng anumang bagay na makakasama sa kanila, makakasama sa kanilang mga magandang plano,
makakasama sa kanilang mga magagandang gawain sa mundong ito at sa kabilang buhay. Ito ang paraan lamang upang ikaw ay maging mahal ng mga tao. Ang nagtanong dito ay ang isang lalaki na kabilang sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang naintindihan natin dito, mga kapatid, ay ang isang Muslim ay dapat na gumawa ng paraan papaano maging mahal ni Allah at papaano maging mahal ng mga tao. Kasi kung ito ay bawal, hindi pwede siya isang Muslim, ay sasabihin ng propeta sa tao na yun, bakit mo minimithi, bakit mo ninanais na maging mahal ng mga tao? Sapat sa iyo na maging mahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapat sa iyo na maging taong iniibig ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mo pansinin ang mga taong ito. Ngunit ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya ito sinabi sa tao na ito, kundi ipinaliwanag niya sa tao na ito ang mga bagay na magiging daan niya sa kaniyang minimithi, sa kaniyang ninanais. Ano ang kaniyang ninanais? Papaano magiging mahal ni Allah? Papaano magiging mahal ng mga tao? Ito yung Muslim. Hindi ito bawal sa isang tao. Dahil sinabi ng propeta, izhad fid dunya yuhibbaka Allah, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Yan. Mga kapatid, hanggang dito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.